Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, High Energy Presidency. Rekto ibinida ang enerhiya at sigla ni Marcos Jr. Iginiit ni Acting Executive Secretary Ralph Recto na nananatiling malakas, masigla at aktibo si Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng sunod-sunod na aktibidad ng administrasyon. Sa isang pahayag kasunod ng pagbisita ng Pangulo sa Batangas, diretsahang ipinunto ni Recto ang physical na kondisyon at work ethic ng Chief Executive bilang patunay ng kakayahan nitong pamunuan ng bansa sa kasalukuyang panahon ng krisis. Aniya, this is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Wow! Palakpakan naman yan! I think sa the same forum or activity, dyan din sinabi ang Pangulo na hindi na kami kumakain, hindi na kami nagpapahinga, hindi na kami natutulog para ipadama sa inyo ang aming taos-pusong paglilingkod. Ano ba ito? Pare-parehas lang sila na mga bulatik. Oh, well, salamat naman kung totoo na high energy siya, na wala na siyang sakit. Ako, huwag kayong magalit sa akin ha. Gustong-gusto ko talaga na malusog ang Pangulo. Bakit? Yung matagal pa siyang mabuhay. Bakit? Si Mr. Jason Sa, ito ang sabi niya, gusto ko mabuhay ang Pangulo beyond 2028 para, anong para? Para mapanagot siya ni BP Sara sa kanyang ginagawa ngayon. Kasi that will be the day of reckoning. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na po niyan. Ngayon nga, nagsisimula na eh. Ayan, si Martin Romualdez, baka totohanin na nila. Sana nga, totoo na. Sana nga hindi drama. Itong pagsamba nila ng kaso kay Romualdez. Itong issue ng whole departure order. Sana ma-issuehan siya ng warrant of arrest na non-bailable. At sana mahuli kagad siya at mapakulong. Yun na po. Nagsisimula na ang day of reckoning na sinasabi ni Tatay Digong. Kung mangyari yan, humanda sila dahil nagbabala na si Martin Romualdez, isasama ko kayo sa hukay. Marami akong alam na ginagawa ng administrasyon ito. So, ang sinasabi ng iba is baka daw ang unang idawit ni Romualdez kung sakali nabasa ko lang ito sa article ng Politico. Baka ang unang idadawit ay si Congressman Sandro Marcos. Kaya simula na yung bangayan, away-away o paglaglagan nila bilang isang pamilya. Kasi magpinsan magtiyo, o mamaya papakulong na. If this is a political ploy for me to become a scapegoat, I will not just sit down. Lalaban ako, sabi ni Romualdez. So, tingnan natin. Yan. Balik tayo sa isyo. Malakas ang presidente. Wow, salamat naman. Pasensya na lang sa mga fans ni Cara David dahil hindi ako fans ni Cara David. So, kung magaling na, then magaling. Tuloy ang serbisyo. Kailang ang tanong, nararamdaman ba ng mas maraming taong bayan ang taos-pusong serbisyo o pakitang tao lamang? Yung tanong na yan, ang makakasagot yung mga surveys. Tingnan mo ang surveys.
ang Pangulo, lahat negative ang kanyang net satisfaction or trust rating. Kaya nga sabi ng isang kongresista, si Congressman Tinio, dahil sa kanyang negative trust rating, parang napilitan sila na ilaglag na lang si Romualdez dahil ang panawagan talaga ng taong bayan, yung galit ng taong bayan is dapat makulong ang mga mastermind. Kaya yun, napilitan sila na ilaglag si Romualdez para ma-diffuse yung galit ng taong bayan. And to me, okay ako na yan. Yung galit ko, mababawasan. Pagkadismaya ko, mababawasan kung mapakulong nila si Martin Romualdez, kung mapakulong nila si Saldico. Wow! Sasaluduhan ako niyan sa Marcos Jr. Yan! Yung tunay na sigla, dito nyo ipakita sa flood control. Hindi yung pabuhat-buhat yan ng bigas, ginaganon. Hindi yung pa-jogging-jogging. Hindi ako kumbinsido niyan. Ang issue, main issue ng sambayan ng Pilipino is flood control. Paano mapanagot ang mga kawatan. At sana, ulitin ko, sana totohanan na ito ginagawa nila kay Martin Romualdez. Balik tayo sa issue na sabi ng Pangulo, hindi na kami natutulog, hindi na kami kumakain, hindi na kami nagpapahinga. Bulatik lang yun. Kaya yung speechwriter ng Pangulo, pwede ayos-ayusin naman ang speech dahil parang iniinsulto nyo ang mamamayang Pilipino. Yung ganyan na hindi na matutulog ka kay bulatik yun. Kasi kung hindi matutulog, hindi kakain, hindi magpapahinga, di magkasakit ulit ang Pangulo. Kunting naman, real talk, yung malapit lang sa katotohanan. Hindi yung... So, sige, sana tuloy-tuloy ang lakas, sigla ng Pangulo beyond 2028 para harapin niya ang resback ni BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad lang. Mga dati at luma na sin. Tuling insurance. Pero sa nanay ko tanan ni ano oras ni awayan ni. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon naatopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito ako nga top sa una then tapos gibagyuan pa gyud. Then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag ngayon. So mura to, salamat. So pila na dayto ka tuig ang imong atop nga Tuig. Di man na to ka tuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. Mm. So pag bagyo Gipalid. na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupan. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy, pila ka bulan aya nakaatop ka? Totoo yun. Ay, minakaatop. Kung wala gani ning tabang, siguro wala pa gini na atop. Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oo, so wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho, Mm. farmers. Magmuso lang. Kung unom ka bulan ay ka harvest na ay ka mo makakorta. So walay budget gid sa palit sa yero. So, mura to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.